Isa na naman pong mainit na balita mula sa mundo ng cryptocurrency ang pag-uusapan natin ngayon. Ang bida po sa kwento ay walang iba kundi si Dogecoin, ang meme coin na dati pinagtatawanan lang pero ngayon ay isa na sa pinakamatunog sa crypto market. Ayon po sa crypto analyst na si Ginong Ali Martinez, kung mababasag ni Dogecoin ang isang matinding resistance o hadlang sa presyo, posibleng magsimula ang panibagong bull run o malakas na pag-akyat ng presyo. Pero, gaano nga ba ito kaposible? Ano po ang sinasabi ng mga datos tungkol dito? At ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Dogecoin? Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simula nung ika-10 ng May 2025, biglang gumalaw pataas si Dogecoin mula po sa presyo na 20 cents or 0.20 o nasa humigit kumulang 15 piso. Umakyat po siya hanggang sa 24.9 cents. Yan, or 0.249 o halos 20 pesos yan sa pera natin. At nangyari lamang po yan sa loob ng ilang araw. Pero pagkatapos nito ay tila napagod si Dogecoin at bumaba po ulit siya sa presyo papunta sa bandang 0.22 or 22 cents. Dahil po sa biglang galaw na ito, napansin agad siya ng mga analyst. Marami ang nagtataka. Ito na nga ba ang simula ng panibagong pag-akyat ni Dogecoin? Ngayon ay saan po nahihirapan itong si Dogecoin umakyat? Ayon po sa technical analysis ni Ginong Ali Martinez, meron po siyang tinatawag na major resistance zone sa pagitan po ng presyong 0.25 hanggang 0.26. Kung baga, ito ang pader na ilang beses nang tinangkang akyatin ni Doge pero paulit-ulit po siyang nabibigo or nahuhulog. Noong December 2024, naging support pa ang zone na ito. Yan, dito sa chart na ito, ayan, 3-day chart time frame po ito ni Dogecoin. At yung nakikita natin dito na horizontal na kulay gray, ayan po yung kanyang tinatawag rito na nagsisilbing zone. Ayan, isa po itong dating support zone. Pero sa ngayon ay nagsisilbi na po ito ngayong isang resistance zone. Yan, nag-attempt po si Dogecoin noong February at saka March na abutin ang area na ito. Umangat pa nga siya sandali hanggang sa 0.28 pero hindi rin po siya nagtagal. Bumagsak po ulit siya or bumagsak po ulit ang kanyang presyo papunta po sa mas mababang price level. Minsan ay umabot pa sa ilalim ng 15 cents. Ngayong May 2025, sumubok ulit si Dogecoin. Umabot siya sa 0.24 or 24 cents pero hindi pa rin niya nalampasan ang resistance. Ang presyo po ay nagsarang mas mababa sa 0.23. Patunay na malakas pa rin ang selling pressure sa area na ito. Yan, or resistance zone or resistance area. Yan po ulit. Dito sa chart ay yan po yung kulay gray. Ayan. Ngayon ay ang sunod na katanungan natin dito ay paano po sinusuportahan ng on-chain data ang analysis na ito. Habang nahihirapan si Doge na basagin ang resistance, sinilip naman ni Ginoong Ali Martinez ang on-chain data. Ito ang mga datos na galing mismo sa blockchain network. Una sa lahat, tumaas po ang transaction volume ni Dogecoin. Noong ika-10 ng May, pumalo ito sa higit $1 billion. Kapag ganito kalaki ang galawan, ibig sabihin maraming nagtitrade at posibleng may mga malalaking players o whales na pumasok. Pangalawa, dumami rin ang mga whale transactions. Ito yung mga galaw na higit $1 million ang halaga. Nagsimula po silang maging active mula April 22 hanggang May, lalo na sa mga panahong tumataas ang presyo. Ibig sabihin ay maaring
sila ang nagtulak pataas sa presyo o nag-umpisa ng momentum bago pa man napansin ng mga retail traders. Ngayon ay may bagong mga gumagamit ba ng Dogecoin? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Base sa datos, dumami rin ang daily active addresses. Noong May 13, pumalo ito ng halos 69,000 na aktibong address sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin, maraming tao ang gumagamit or nagtitest ng Dogecoin sa mga panahong iyon. Pero gaya po ng presyo, mabilis din ang paglamig ng activity. Pagkatapos po ng spike, bumaba rin ang bilang ng mga active addresses. Bagamat ganoon, ang presyo po ay nanatili sa mas mataas na level kumpara sa mga nakaraang linggo. Ibig sabihin ay kahit medyo bumaba ang activity, may lakas pa rin si Dogecoin sa market ngayon. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng mga whales kay Dogecoin ngayon? Isa sa pinakamalaking obserbasyon sa ulat ni Ginoong Martinez ay ang pag-a-accumulate ng mga whales. Ayon sa kanya, nakabili na ang mga malalaking holders ng higit 1 billion Doge sa nakaraang buwan. Sa kabuuan ay hawak na nila ang halos 25.97 billion na Dogecoin. Kung tutuusin, kapag ang mga whales ay nagsisimulang mag-accumulate or mag-ipon ng malaking amount ng isang coin, kadalasan ay sinyalis ito ng paghahanda sa isang malaking galaw, lalo na kung pataas ang presyo. Ngayon ay ano po ang pwedeng mangyari kung mababasag ni Dogecoin ang resistance? Ayan. Balikan po natin yung chart dito. Ayan. Ano po ulit ang posibleng mangyari kapag mabasag ni Dogecoin ang resistance? Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, kung mababasag ni Dogecoin ang resistance sa presyong 0.25 to 0.26, pwede itong maging simula ng isang panibagong bull run. Dito sa mundo ng crypto, ang bull run ay isang period kung saan sunod-sunod na tumataas ang presyo at madalas ay umaabot sa mga bagong all-time highs. Pero ang sabi po ni Ginoong Martinez, huwag na raw tayong maghintay na mangyari ito bago tayo kumilos. Mas mabuting maging handa kahit ngayon pa lang. Kasi sa crypto, mabilis ang galawan. Isang malaking breakout lang, pwede nang magbago ang lahat sa loob ng ilang oras. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Dogecoin? Bilang mga Pinoy na interesado po rito kay Dogecoin, dapat tayong maging alerto sa galaw ni Dogecoin. Kung isa ka po sa mga nakabili na kay Doge sa mas mababang presyo, magandang i-monitor kung kaya niyang basagin ang resistance. Kasi kung totoo ngang may bull run na paparating, pwedeng kumita po tayo rito ng malaki. Pero kung hindi ka pa nakabili at meron kang balak na bumili, ay pag-isipan mo munang mabuti. Huwag pong basta sumabay sa hype. Alamin muna kung may sapat kang kaalaman at saka risk management. Tandaan, ang crypto po ay mataas ang volatility, kaya pwede kang kumita. Pero pwede ka ring malugi kung hindi mo ito naiintindihan ng mabuti. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, si Dogecoin ay hindi na lang po siya basta isang meme. Unti-unti na po siyang nagkakaroon ng momentum at respeto mula sa mga malalaking players sa crypto space. Ang dami ng beses na sinubukang pabagsakin si Doge, pero patuloy pa rin siyang bumabalik. Kaya para sa akin, ang mga ganitong klase ng coins na may lakas ng community at suportado ng mga whales ay may malaking potensyal. Pero huwag po nating kalimutan, kahit gaano po ka-promising ang setup, importante pa rin ang tamang timing at disiplina sa pag-invest. Mag-research, magplano at huwag pong padalos-dalos.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.